Minsan, ang isang simpleng hobby, hindi mo aakalaing magiging kabuhayan. Sa isang maliit na backyard, nagsimula lang ito sa ilang aquarium. Isang binatang marine engineering graduate. Mahilig lang mag-alaga ng guppies at mollies mula pa noong teenager siya. Pang-relax, panglibang, walang pressure, walang plano. Nung umpisa sir, hindi ko na-expect na aabot ako sa ganito, sa pagnenegosyo. Kasi ano lang siya libangan lang talaga siya nung umpisa. Stress reliever, para lang may tinitignan-tignan. Kaya hindi ako nag-expect na aabot sa ganito, yung expansion ko. Pero habang tumatagal, dumadami ang isda, dumadami ang aquarium. Hanggang sa dumating sa punto na wala nang mapaglagyan. At doon nagsimula ang pagbabago. Tapos unang-una, nabili yung isang bahay. Yun ang ginawa ko, nag-expand ako. Tapos sunod, meron namang katabing bahay. Yun naman ang nirentahan ko. Naglagay ulit ako ng mga aquarium. Tapos ngayon naman, yung pinakabago, mayroong pangatlong bahay. Yun naman ang nirerentahan ko ngayon. Medyo mas malalaking aquarium naman. Tsaka medyo automatic water change na siya. Lahat ng mga gastos namin dito sa expansion, galing din naman sa kita sa pag-iisda. Imbis na problema, naging oportunidad. Yung hobby, unti-unting naging negosyo. Nagsimula sa hobby habang nag-aaral siya, tuloy lang ang pag-aalaga hanggang sa makapagtapos siya bilang marine engineer. At nagkaroon ng pagkakataon maging seafarer dito sa Pilipinas at overseas. Ayan, so aalamin natin kung bakit ang isang marine engineer na nakasakay na ng ilang beses, dalawa, tatlo. Dalawa po. Dalawa, puro international na yan, ha? Isang international, isang local. Ayan, ay hindi na rin siyang sumakay na muna at mas pinili niya yung magnegosyo ngayong episode. Pero kahit nasa barko na, hindi niya binitawan yung maliit niyang nasimulan. At nang makapag-ipon, bumalik rin siya. Mas malinaw na ang direksyon, mas buo na ang desisyon. Nag-rent siya ng mas malaking lugar, inayos ang setup at dito na niya sineryoso ang ornamental fish farming. Hindi na basta nagpaparami lang. Pinili niya at pinag-aralan ang rare show grade at mga bagong klase na may demand sa market. At dito siya tumama at masasabing pumaldo na. Kaya siya sir lumalawak yung pagkakakilanlan kasi laging nagkakaroon ng bagong strain. Lagi kang may aabangan. Hindi siya yung kunwari, kung ano lang yung meron dati, yun pa rin ngayon. Parang yearly siya nagkakaroon ng bagong strain. Ngayon, ang dating libangan lang, nagpapadala na siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nakakapagpadala kami sir Luzon, Visayas, Mindanao. Kadalasan sir ng mga bumibili sa amin sa probinsya, mga Cebu, Davao, yan yung mga part na yan. Madami pong bumibili. Sa Luzon naman, kalat sila Batangas, Baguio, meron, La Union, mga iba't ibang part lang din ng Luzon. May sarili na siyang sistema at may full-time staff na tumutulong sa operasyon. At kapag marami ang orders, kumukuha pa ng dagdag na tao. Sa tatlong shop, meron po akong isang tao na tumutulong sa akin dito mag-alaga ng isda, mag-pack ng mga orders, magpakain. Siya yung pinakakabuang tagapag-alaga dito. Pero higit sa lahat, nandun siya, hands-on araw-araw. At sabi pa nga niya, hindi pwedeng pabayaan. May buhay ang produkto ko. Siguro yung nag-improve sa akin, sir, yung disiplina ko sa sarili, tsaka yung consistency sa ginagawa. Kasi sa pagninegosyo, kapag hindi ka kumilos, wala ka rin kikitain. So, kailangan talaga sisipagan mo. Hindi mo pwedeng pabayaan lang, hindi katulad sa pagka nagtatrabaho ka. Ika pa nga niya, maraming nagsasabing sayang daw ang pagiging marine engineer niya, pero buo ang loob niya. Kasama ang suporta ng pamilya, pinili niyang tahakin ang sariling landas. At ngayon, mas pinalaki pa niya ang kanyang operation. Mas maayos na facility, mas mataas na bubong, mas kontrolado ang environment, mas handa sa init at ulan. At hindi lang guppies at mollies. Unti-unti na rin siyang nag-e-expand sa iba pang ornamental fish. Puro mollies dito, parang wala kang guppies dito. Wala pong gapi dito. Ano lang, molly, platy, tsaka swordtail. Oh, yan. Parang expansion na. Ito ba, binibreed mo rin o may nagsusupply sa'yo? Sariling breed na po yan. Sariling breed mo na.
Para sa kanya, mas simple ang buhay. Pero mas masaya. Mas may oras sa pamilya, mas may oras sa kanyang girlfriend na ngayon ay kasama na rin niya sa pagnenegosyo. Ang pinaka nagre-remind po sa akin ng paghihiwalay ng personal na pera at saka pera ng negosyo, yung girlfriend ko. Siya kasi nagko-compute ng mga kinikita, expense, kaya dapat mahigpit sa paghihiwalay ng personal na pera at saka pera ng negosyo. At kung tutuusin, kayang-kaya niya rin daw kitain ang sweldo niya sa pagiging isang seafarer. Pero dito, siya ang may hawak ng kanyang oras. Pero ika din niya, mas mahirap din dahil kailangan mong tutukan. Hindi pwedeng iasa sa iba. Kaya naman tapatan, sir, yung kinikita sa pagbabarko. Pero kailangan lang natin mag-expand para mas malaki pa yung kitain. Pinaka-advantage ko sa pagninegosyo, yung hawak ko yung time ko. Kapag kailangan ako ng family ko, pwede ko sila puntahan agad. Kumpara sa nagtatrabaho, medyo stricto sila sa oras. Pero para sa kanya, sulit. Dahil sa isang maliit na backyard, may isang kwento na nagpapatunay na minsan ang simpleng hobby pwede palang maging hanap buhay tungo sa iyong tagumpay. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri ngayong episode. Another batang negosyante. Siyempre, ang ating kasama ngayon, makisig, isang marine engineer na pinili ng magnegosyo. Ayaw na daw muna niyang sumakay ng barko. Ako. Pakilala ka sa ating mga viewers. Ako po si Pibert Mariano. Ako po ang may-ari ng PRRM Gapi. Ayan. So, napakarami siyang mga gapis dito. Ilang strain nun? Siguro, sir, nasa 30 plus. 30 plus. So, very interesting po yung ating episode ngayon dahil sino mag-aakala yung talagang very simple na naghahabi na pag-aalaga ng isda. Ito ngayon is may 3 pwesto na, no? Ako. Yan, ito napakaganda. So, i-pull up mo, Insan. Pakita mo, Insan Tony, yung high ceiling niya. Ayan. So, aalamin natin kung bakit ang isang marine engineer na nakasakay na ng ilang beses? 2, 3? Dalawa po. 2. Puro international na yan, ha? Isang international, isang local. Ayan. Ay, hindi na rin siyang sumakay na muna at mas pinili niya yung magnegosyo ngayong episode. Pero bago yan, iikot muna tayo. Ayan. So, sir, pakita mo yung unang shop mo. Dito ka ba? Ito ba yung pinakauna mo? Ito po yung pinakauna. Dati nag-start po ako doon lang sa bahay namin sa harap. Ilan yung mga inalagaan mo noong una? Nung una, sir, mga isa lang siguro or 2. Konting strains lang muna. Naalala mo pa kung anong strain yung alaga mo? Unang-una ako, sir, Dumbo Ear Mosaic. Yun talaga yung pinaka-paborito. Sunod yung Albino Full Red. Meron pa rin naman hanggang ngayon. Yeah, so nabanggit mo kanina sa interview mo, no? Nagsimula ka nung nag-aaral ka pa. Saan school ka ba nag-aaral? Sa Philippine Merchant Marine School. Saan yun? Sa Las Piñas. Las Piñas. And 4 years din yan, di ba? 3 years na academic, tapos 1 year na OJT. JT. Sa barko na rin. Sa barko na. Yeah. Ako si Pibert Mariano, 27 years old, Dasma, Cavite. Ako may-ari ng PRRM Gapi. Marami kaming alaga dito, mga Gapi, Molly, Swordtail, Beta, Danyos, marami pang iba. Graduate ako ng Marine Engineering, pero mas pinili ko pa rin mag-alaga ng isda. Sumampa ako, sir, ng Inter-Island 2017 to 2018. Nakasampa naman ako international ng 2023. Sa ngayon, sir, meron akong 3 bahay na isang pagmamayari namin, 2 nirerentahan. Pero galing ako dati, sir, sa bahay lang din. Hindi pa nga siya masabing backyard kasi halos sa harap lang ako ng bahay nagsimula. Maliit lang talaga, pangalaga lang. Ngayon lang siya ginawa talagang negosyo. Yun nga, sir, dahil galing ako sa alaga-alaga lang, nag-try ako mag-breed ng mga isda, tapos nakakabenta-benta ng konti. Nung nag-aaral pa ako, alaga pa lang siya. Tapos nung sumampa ako ng barko, meron akong isang nag-aalaga po dito. Siya po yung nagbebenta. Tapos nung umokay,
hindi na ako nagbarko, ako na mismo dito. Full-time na ako dito. Kung iisipin mo talaga, sir, parang hindi eh. Siyempre, ano na yun, profesyon na yun eh. Pero gawa ng hilig nga natin, hindi mo akalain na aabutin yung ganito eh. Parang alaga-alaga lang talaga to sa umpisa. Ngayon, eto na, negosyo na siya ngayon talaga. Nakakapagpadala kami sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kadalasan sir ng mga bumibili sa amin sa probinsya, mga Cebu, Davao, yan yung mga part na yan. Madami pong bumibili. Sa Luzon naman, kalat sila eh. Batangas, Baguio, meron, La Union, mga iba't ibang part lang din ng Luzon. Kaya siya sir lumalawak yung pagkakakilanlan kasi laging nagkakaroon ng bagong strain. Lagi kang may aabangan. Hindi siya yung, kunwari, kung ano lang yung meron dati, yun pa rin ngayon. Parang yearly siya nagkakaroon ng bagong strain. Nagsimula ako sir sa loob ng bahay lang namin. Nung una, alaalaga lang, libangan lang. Tapos pagtapos, naaral na paano sila paramihin, nag-try magbenta. Tapos unang-una, nabili yung isang bahay. Yun ang ginawa ko, nag-expand ako. Tapos sunod, meron namang katabing bahay. Yun naman ang nirentahan ko. Naglagay ulit ako ng mga aquarium. Lahat ng mga kinikita dito, binabalik ko lang din sa negosyo. Tapos pagtapos nung nirerentahan ko, meron naman ding yung pinakabubong, pinagawa ko naman kasi medyo pag tag-ulan, medyo maraming tulo. Kaya kailangan na ipaayos para maganda rin yung ventilation. Tapos ngayon naman, yung pinakabago, mayroong pangatlong bahay. Yun naman ang nirerentahan ko ngayon. Medyo mas malalaking aquarium naman. Tsaka medyo automatic water change na siya. Lahat ng mga gastos namin dito sa expansion, galing din naman sa kita sa pag-iisda. Sa mga strain ng gapi, sir, estimate siguro mga 30 to 40 strains. Meron din tayong iba't ibang klase ng balloon molly, platy, swordtail, beta, danyos, marami pang iba. Tsaka meron din kami ipapakita sa inyo na mga bagong strain na soon ibebenta natin dito. Sabi nila pag nag-alaga daw ng isda, ang unang dadami hindi yung isda, yung aquarium muna. Totoo ba yun? Tama. Ayan. So, ilan na bilang ng mga aquarium mo dito? Siguro sir, nasa 300 na 'to. Hindi ko na kasi binibilang. Tuloy-tuloy eh. Parang nagbe-breed din yung mga... Parang nagbe-breed. And yan, pakita mo naman sa amin yung mga strain mo dito na masasabi mong dati superstar mo. Sa dami mo ng strain, pero kung marirecall mo yung mga superstar, ibig sabihin marami mong nai-out. Sige sir, May strain pakita ka ba natin. dito? Meron po. Nandito lang. Andito lang sir. Oo, sige, punta natin. Saan ba? Sundan ka na namin. Sige sir. Kailangan lang natin ng viewing tank. Yan. Dambuer mosaic. Yan. So, ito isa sa mga superstar mo. Sama to sir, 24K. Yan. Yan. Anong strain to? Santa Coy ito sir. Santa Coy short body. Ito isa sa pinaka-popular. Po, ngayon. Ang gapi ba, maselan alagaan? Hindi sir eh. Pwede mo ang alagaan lang sir sa palanggana. Tulad nito. Yan, mga palanggana setup lang. Pwede nyo silang ikulong para pag lumabas yung mga fry, yan, makikita nyo na lang dito. Pwede rin namang hindi. Sa ganitong sistema ba, hindi ba mabigat yung electric consumption? Hindi naman sir. Siguro dito mismo sa shop, nasa 2 to 3K lang. Kaya naman bawiin ng isda. Kaya. Yan. Ano yung sa tingin mo pinakamataas ang cost ng operation mo or pinakamagastos sa isang sistema na ganito? Pinakamagastos yung pagpapasahod sir sa tao. Yun talaga pinakamagastos. Nung umpisa sir, hindi ko na-expect na aabot ako sa ganito, sa pagnenegosyo. Kasi ano lang siya eh, libangan lang talaga siya nung umpisa. Stress reliever, para lang may tinitignan-tignan. Kaya hindi ako nag-expect na aabot sa ganito, yung
expansion ko. Nag full-time ako kasi bukod sa nakakalibang, stress reliever, okay din naman yung kita. Kaya naman tapatan, sir, yung kinikita sa pagbabarko. Pero kailangan lang natin mag-expand para mas malaki pa yung kitain. Nung nag-decide ako na hindi na sumampa or hindi na magpatuloy sa pagbabarko, wala namang tumutol sa akin kasi supportive naman yung magulang ko sa akin tsaka mga kapatid ko. Tsaka mas pinili ko na rin po ito, sir, kasi bukod sa stress reliever, hawak ko yung oras ko dito. Nagagawa ko kung ano yung mga gusto ko. Tsaka okay naman yung din yung kinikita dito. Sa tingin ko, sir, nangihinayang din naman sila. Yung mga magulang at tsaka mga ate ko na hindi na ako nagpatuloy sa pagbabarko. Pero dahil nakikita nila na siguro na mahal ko naman yung ginagawa ko, nag-enjoy ako sa ginagawa ko, kaya supportive sila sa akin. Tsaka bukod dun, dahil sa pag-iisda na to, marami naman ako nagagawa na bagay, nakakatulong ako sa kanila. Dahil din naman sa pag-aalaga ko ng isda, nakakapag-provide din naman ako, nakakapag-bayad ako ng mga bills, yun yung mahalaga. Basta hindi ko lang sila mapabayaan. Okay, yan. So, may mga alaga ka rin mga mollies dito sa taas. Meron din, sir. Yung molly ba, in demand din? Bakit meron ka rin alaga? Sa ngayon, sir, in demand talaga siya kasi ang molly ang na-export ngayon. Sa tingin mo ba ang Pilipinas kayang-kayang lumaban sa export? Tayo yung import ng import pati yung mga ornamental fish import natin, kaya naman nating magparami din dito. Sa ngayon, sir, kayang-kaya. Maraming mga galing na breeder ngayon sa Pilipinas, lalong-lalo na pagdating sa molly. Sa mga molly. Yan. Pero siyempre, kailangan pa rin nating umangkat ng magagandang materyales. Kailangan. Pero once meron na tayo, sa tingin mo ba, pag mga island board na, kaya na nating lumaban din sa export market ng ornamental? Kayang-kaya, sir. Lalo na kung sa quality lang ng mga isda na galing sa Pilipinas. Kayang-kaya. Bakit kaya sa tingin mo, or maraming Pilipino, pag sinabing island-born na yung ornamental fish, hindi na quality? Siguro, sir, yung sa dating kasabihan nila pag sinabing import, parang iniisip nila agad, sobrang ganda. Medyo mababa yung tingin nila pag galing sa Pilipinas. Pag galing Pero sa Pilipinas. dapat baguhin na nila yung mindset na yan. Bilang nag-ornamental fish, no? Yung mga island-born ba is mako-considered ba talaga na pangit na yung quality or same lang din ng mga in-import? Ang tingin ko dyan, sir, mas okay pa yung island-born. Kasi adapted na siya dito sa tubig natin. Kaysa yung galing sa ibang bansa, medyo mag-a-adjust pa yun dito. Tama. Yan, sa mga viewers natin, hindi ibig sabihin island-born hindi na quality. Actually, mas well-invested yung mga katulad nila na nag-i-import ng magagandang quality. Yun din naman paanakin the same lang din na family. Tapos, pag island-born na, well-adapted na dito sa Pilipinas. So, I don't see any reason why lagi nating minamaliit pagka island-born na. Yan, para maparabit, ibang hayop. Pagka island-born na, parang minamaliit nila. Gusto nilang lagi nila import ng import. Kaya naman, pagka bebentahan kayo ng import, magrereklamo din sila. Kasi bakit napakamahal? Yeah, so, meron konting depreciation ba sa pagdating sa presyo pagka island-born na compared dun sa direct import mo tapos i-resell mo lang sa kanila? Mas mahal, sir, pag direct import. Kasi nagbabayad ka pa sa mga transshipper. Hindi katulad sa island-born. Yan na, breed na natin dito. Hindi mo na kailangan dumaan sa mga middleman or yung transshipper. Yun lang naman ang kinaibahan, no? Pero pagdating dun sa quality na island-born na dito, is same lang din naman ng lahi yon, same line lang din. Yun lang po, same line lang. Pero feeling ko mas maganda pa po kung ang island-born. Yeah. Lalo na kung may mga breeders tayo, no? Dumadami na yung mga gumagaling mag-breed ng mga island-born. Yung mga selective breeding, gumagawa na rin sila ng sarili nilang strain sa kanilang mga selective breeding. Ikaw ba, yung mga binibreed mo dito, nakapag-create ka na ba ng sarili mong strain? Sariling strain, sir, wala po. Kasi medyo mahabang proseso eh. Ang ginagawa ko na lang po dito, for example, mag-i-import ako, mas pagagandahin ko na lang. Mas magse-selective breeding ako para mas maganda pa kaysa sa in-import yung ilalabas namin. Ayan. So, doon ka na rin papunta. Sa ngayon, import mo na, paanakin mo, tapos yun na lang i-out mo yung Yun na anak i-out. nila.
Bilang negosyante, sir, yung paghihiwalay ng sariling pera at saka pera ng negosyo. Kasi dapat hiwalay talaga yon. Kung dito naman po sa pag-iisda, yung pinakamalaking problema, yung pag bumili ka ng bagong isda, bagong materyales, tapos mamamatay. So, hindi ka makakabawi. Tapos, isang problema pa pag nagtatransport ka ng isda, lalo-lalo pag mainit na yung panahon, may chance kasi yan mamatay. So, ang gagawin namin, magpapalit kami ng panibago. Papalitan namin yung namatay na isda. Yung mga loss na yon, siguro ibabawi na lang sa ibang isda kasi marami naman kaming klase ng isda dito. Kailangan lang magsipag para mapadami ulit sila. Yun, pag naparami na naman sila, makakabenta na naman ulit. Makakabawi lang din. Ang mahirap sa negosyo, yung pera ng negosyo, nagagastos mo sa personal na panggamit. Imbis na maging pampuhunan, hindi mo alam, unti-unti mo na pala nauubos. So, yun yung mga dapat natin tandaan pag nagne-negosyo tayo. Dapat hiwalay yung pera natin sa pera ng negosyo. Sa ngayon po, wine-work naman po namin na mahiwalay po talaga yung personal na expense at saka expense ng negosyo para tuloy-tuloy pa rin po yung expansion. Ang pinaka nagre-remind po sa akin ng paghihiwalay ng personal na pera at saka pera ng negosyo, yung girlfriend ko. Siya kasi nagko-compute ng mga kinikita, mga expense, kaya dapat mahigpit sa paghihiwalay ng personal na pera at saka pera ng negosyo. Ayan. So, ito na yung second mo. Pang-expand. Anong year mo ito kinuha after nung nauna mo? Mga 3 years apart siguro. Sa Mga 3 years apart. 2 to 3 years apart. Kumuha na ako ng isa pa kasi hindi na kaya eh. So, dito, para nakita ko, para mas marami, puro gapis na dito. Wala Mas nang marami sir, tsaka andito yung mga bago nating strain. Ito po. Meron ako ditong white koi, snake skin, short body. So, second expansion, pupunta naman tayo dun sa third. Yun yung mas malawak. Yes sir. And very exciting yun. No? So, nakita nyo naman yung sistema ni Sir dito. Sobrang dami na niyang strain, almost 30. Kung papasyal kayo dito, malilito kayo sa dami. Sigurado. Sa sobrang daming strain, ang gaganda. Ito lalo na dito, itong anong strain ito? Silverado Blacktail. Ito yung kanina pinakita natin. Iba pa sir. Iba pa. Ito pa yung... I-close up mo to Insan Tony. Ang ganda nito. Ayan. Ayan. So, ang ganda. Ang ganda ng buntot. And sino mag-aakala na ang isang hobby ngayon isang full-time job or full-time business. Napakakisig, batang-bata, 27 years old. Ikaw ba'y mag-aasawa na? Konti na lang po. Malapit-lapit na. Hindi ka na, pwede ka pa ba namin i-flex sa mga single pa dyan na mga viewers na agree sa agree? Patay tayo sa joke Ay, ako. take it. Take it na. Ano pangalan ni ma'am? Cristel. Ma'am Cristel, sorry ha. Joke-joke lang yon. Yung mga isda na lang yung ipiplex Isda na lang natin, ipiplex. Hindi po pwede si Sir. Pinaka-advantage ko sa pagnenegosyo, yung hawak ko yung time ko. Kapag kailangan ako ng family ko, pwede ko sila puntahan agad. Kumpara sa nagtatrabaho, medyo stricto sila sa oras. So, dito, pinaka-advantage ko talaga, hawak ko yung oras ko. Siguro yung nag-improve sa akin, sir, yung disiplina ko sa sarili, tsaka yung consistency sa ginagawa. Kasi sa pagninegosyo, kapag hindi ka kumilos, wala ka rin kikitain. So, kailangan talaga sisipagan mo. Hindi mo pwedeng pabayaan lang. Hindi katulad sa pagka nagtatrabaho ka. Pag nagtatrabaho ka, mag-clock in ka lang, may sasahurin ka eh. Pag dito naman sa negosyo, kailangan mo talaga kumilos kasi hindi ka talaga kikita hanggat hindi ka kumikilos. Ginagawa ko po dito yung natutunan ko rin sa pagtatrabaho. Yung may oras din ako na pumapasok, may oras din ako na nagla-lunch, may oras din ako na umuwi. May system din talaga kami dito. Hindi siya basta-basta lang pumapasok anytime. Kasi kailangan nga, yun, consistent sa ginagawa. Kailangan maging disiplinado in a way na unang-una sa expense. Hindi mo pwedeng galawin kasi nga pera yun ang negosyo. Yung disiplina naman sa sarili, kailangan kumilos ka talaga. Hindi pwedeng basta may isda lang dyan, hayaan mo lang. Kailangan mo linisan, kailangan mo pakainin, kailangan may regular na pakain yan. Yung mga ganung bagay.
Ito po, pasok po Roll kayo. mo lang, insan. Oh, wow. Maluwag. So, makikita natin na talagang well invested ka sa facility mo kasi ganda ng roofing. Yung doon kanina, doon sa una mo, yung ang nabiling property, high ceiling din, fresco. So, kung mag-aalaga po kayo ng mga guppies or talaga pang business, mas maganda talaga high ceiling. Mas maganda po. Kasi yung ventilation, medyo mainit na ngayon. Pasok Mga ang hangin. yung mga alas 12 na pero fresco pa rin kahit walang electric fan. Mas iba po yung setup mo dito. Parang malalaki na yung mga tanks mo rito. Yung setup po dito, medyo pangtamad na to eh. Bakit naman? Kasi i-drain mo na lang. Pwede mo i-drain, mababawasan na yung tubig. Oh, high-tech na yung technology mo dito. Medyo madami na kasi kaming inaalagaan. Kailangan medyo madaling way na. Yung nag-design nito, ikaw na rin. Nag-design po, opo. Pero yung mismong gumawa, hindi po ako. Oh, wow. Ang ganda. So, yung draining system mo, nasa pipes na. Tapos, sa kabila naman, sa taas, papasok Overflow. yung tubig. Overflow mo. Kung magpapalit ka ng 100% tubig, saan naman magagaling yung pipe? Ito naman po, yung galing sa tubig. Yung sa likod. Okay. Kuklose up pa natin. So, overflow, tapos draining, tapos yun naman tong gripo. Refill. Refill. Apo. Bubuksan. Pwede buksan. Wala pang lang po tubig ngayon. Hindi pwedeng mangyalam dito. Medyo mahina rin tubig namin. Yeah. And sa iyong expansion, dumadami na rin yung mas marami kang focus sa mollies. Molly. Mga balloon Apo. mollies. Ang gaganda. Ang ganda. So, ilibutin natin yung mo. So, itong facility, ang ganda po ng sistema niya sa kanyang mga 2B effects. Parang may water pulse. Kailangan kasi nila yung oxygen para hindi mabilis mamatay. Yeah, layer by layer din. Gravity na yung ginamit mo para hindi masyadong magastos sa aerator. Iaakit lang po ng pump. Pabalik. No. Ayan. So, drain system na lang din pag nagpapalit ka ng tubig o Ito po, manual pa to. manual pa. Pero may pump na rin dito pang Yan, makikita niyo yung mga gamit ni Sir. Talagang well invested siya. Magaganda yung mga system. Ito, filter system. Ayan po, Ito na. para wala ng chlorine. Diretso na. Kung meron man, minimal lang. Ang laki. Industrial na yan First stage. Ayan, 4-stage water filter. Ganda. So, may mga water plants. Bike, mag-aalaga ka na, magtatanim ka na rin ba ng mga water plants? Magpo-propagate ka? Meron din sir, kasi medyo nagigreen yung tubig pag walang halaman. Pag walang halaman. Kailangan lagyan. Nakakalibang. Mas nakakalibang manood dito kasi malalaki na yung mga tanks mo. Puro mollies dito parang wala kang guppies dito. Wala pong gapi dito. Lang, molly, platy, tsaka swordtail. Yan. Parang expansion na. Ito ba, binibreed mo rin o may nagsusupply sa'yo? Sariling breed na po yan. Sariling breed mo na. Nung nag-hire po ako ng tao dito sa shop, nag-post po ako sa Facebook. Siguro nag-interview po ako ng mga 3 or 5 katao hanggang sa nakahanap ako ng pinaka-compatible sa akin. Kung nakikita akong masipag talaga at saka makakasundo ko dito. Sa 3 shop, meron po akong isang tao na tumutulong sa akin dito mag-alaga ng isda, mag-pack ng mga orders, magpakain. Siya yung pinakakabuang tagapag-alaga dito. Meron po akong full-time employee. Kaya po ako umabot ng 3 to 5 na in-interview kasi kailangan makilala ko talaga sila. Sa pinagdaanan ko kasi, nag-jump na ako dito sa business na to Galing ako sa pagbabarko dapat. So, hindi na basta-basta rin yung pinagdaanan. Hindi na pwedeng pabayaan. Kailangan yung makukuha ko na tao, talagang kasundo ko, tsaka masipag, tsaka kailangan yung aalagaan niya talaga yung mga isda dito. Yung may care talaga siya. Soon, nagpaplano po ako mag-expand pa ulit kasi para mag-grow ng mag-grow, hindi lang mag-stay sa ganito para mas okay din para sa future. Plano ko in the future magkaroon ng farm lot kasi nga 3 ito na maliliit
tsaka magkakahiwalay. So kung magkakaroon ng farm lot, kung papalarin, nasa isang location na lang siya. Tsaka mas magiging accessible siguro sa mga tao. Kung gusto nyo mag-start, pinakamasasabi ko, start small. Kasi doon lang din naman ako nanggaling eh. Nung una, alaga lang to. Hindi ako namuhunan ng malaki. Siguro ngayon na lang. Pero kung gusto nyong pasukin yung pagnenegosyo, hindi man sa pag-iisda, mag-start kayo ng maliit lang. Mahalin nyo lang yung ginagawa nyo. Hanggang sa sigurado naman yan, lalaki kayo. Kailangan passionate ka sa ginagawa mo eh. Tulad nitong isda, hindi naman laging may benta. So, hindi pwedeng laging yung utak mo, talagang kailangan kumita ako dito. Kailangan araw-araw may kita ako dito kasi meron din tong mga araw na hindi ka talaga kikita. So, babawi ka sa sunod ng araw, mag-iisip ka ng ibang way para kumita. So, kailangan passionate ka talaga. Sa mga buyers namin, nagpapasalamat ako sa inyo kasi hindi naman to lalaki kung hindi dahil sa inyo. Kung gusto nyo naman ako makontak, meron akong Facebook page, PRRM Gapi. Message lang kayo. Binabati ko yung magulang ko, yung mga ate ko, yung girlfriend ko, lahat ng pamilya at kaibigan na sumusuporta. Si Mama, si Beth, tsaka si Papa Ernie. So sa mga gustong magsimula, mga batang negosyante natin, no, mga aspiring, para sa mga hindi pa nakakaalam, si Sir is 27 years old. Kailan birthday mo? February 2. Katapos lang. Ay, sorry, mali ako nung sabi. February 9. February 9. Nalimutan niyo. Sino ba yung February 2? Tatay ko. Alis magkasing birthday kasi kami. Ayan, so kaka-birthday lang niya no February 9. At talagang young blood and hopefully someday matupad yung pangarap mo na sabi mo magkaroon ng sariling farm lot at doon na ang expansion at magmamadpan ka na rin ba? Siguro, sir. Kalaunan. Kung papalarin. Yeah, so sa mga gustong magsimula, dating naghahabi lang, andito na ang mentor ninyo sa pagnenegosyo sa ornamental fish farming. May mga maisishare ka ba sa ating mga aspiring? Sa mga aspiring gusto ng gantong negosyo, mag-start lang kayo. Enjoy nyo lang. Huwag nyo na masyadong isipin. Basta mag-start lang kayo. Ayan. So, simpleng-simple lang, straightforward. Kumbaga, gawin nyo na. Sabi niya nga kanina sa interview, start small. And ang mga keynotes po niya is, siyempre, disiplina. Sabi niya nga, off-camera, mas naging disiplinado daw siya ngayon na may sarili siyang negosyo kaysa nung pumapasok sa kumpanya. Dahil pag hindi ka kumilos, wala kang alaga, wala kang kikitain at mamamatay yung mga isda mo. Tama, sir. Napaka-high risk po ng ganitong business dahil may buhay ang kanyang produkto. Pagka namatay, na-wipe out, pangit ang tubig, start over ka, medyo mahal magsimula dahil bibili ka pa dahil ang mga strain mo is mga imported. Opo. At kitang-kita naman natin ang future supplier ninyo sa inyong mga pet shop dahil napakaganda na kanyang sistema dito. Malinis, maganda, walang sakit. Kung ihahalo nyo sa mga ibang isda nyo sa inyong pet shop, siguradong walang dalang sakit yung kanilang mga isda. Hindi nyo na kailangan i-quarantine. Ayun, no? So, yan, guaranteed na daw Guaranteed. yun. Yeah, so, napakaganda. Saan lugar ulit tayo sa mga gustong pumasyal dito? Dito kami located sa Dasmariñas, Cavite. Ayan, ayan. So, agree ka ba sa agree? Agree sa agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.